no fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Ano man ang workout program ang sinusunod mo, mahalaga na maayos din ang pagsasama-sama ng mga muscle group o muscle part. Halimbawa, kung ano ba dapat ang kasama ng chest kapag ikaw ay nag-workout. Kaya sa video ito, aalamin natin kung ano-anong muscle group ba ang dapat na magkakasama sa isang workout program. Mahalaga na maayos ang workout program mo kaprakti upang maiwasan mo ang injury at overtraining. Una, alamin muna natin yung mga big muscles at small muscles na tinatawag. Ang chest, back at legs ay kabilang sa big muscles. At ang mga small muscles naman ay ang mga biceps, triceps, shoulder o deltoids, abs, traps at forearm. Sa paggawa ng workout program, tiyakin ninyo na kombinasyon ito ng isang big muscle at isa o higit pa na small muscles. Pero hindi nyo dapat basta-basta pinagsasama ang big muscles at small muscles. Tiyakin nyo rin na dapat may kaugnayan ang bawat isa kapag ginawa nyo yung exercise. Sa inyong chest program, dapat ang isama nyong small muscles dito ay may kaugnayan sa mga chest workout. Eksaktong-eksakto dito ang triceps at shoulder. Dahil sa tuwing ginagawa natin ang karamihan sa mga chest exercise ay tinatamaan din nito ang ating balikat at triceps. Halimbawa, kapag nag-bench press tayo, flat, incline o decline man yan, natatamaan din ang ating triceps at shoulder. Kaya dahil dyan, isabay mo na rin i-workout ang triceps at shoulder sa tuwing chest day mo. Maaaring itanong ng iba, bakit hindi pwedeng isabay ang chest at back? O di kaya ay chest at legs? Kapag kasi tinitrain natin ang bawat big muscles gaya ng chest, back at legs, ay kumukonsumo tayo dito ng maraming lakas o energy. Ibig sabihin, maraming energy ang nawawala sa atin. At kapag pinagsama mo o ang kombinasyon ng iyong workout program ay parehong big muscles, maaaring hindi mo na magagawa ng maayos ang huling muscle part na i-workout mo dahil sa labis na pagkapagod. At dahil din dyan, maaaring magdulot din ito ng injury sa'yo. Pwede rin ito ang itanong ng iba, bakit hindi pwedeng pagsabayin ang chest at biceps? Pwede naman, bagamat kombinasyon ito ng big at small muscles, subalit wala namang kaugnayan ito sa isa't isa. Dahil karamihan sa chest workout ay hindi natatamaan ang biceps. Pero may mga taong pinagsasama ang mga ganito kung saan walang kaugnayan ang bawat isa. Pero ang mga taong ito ay mga malalaki na ang katawan na hindi dapat basta-basta ginagaya, lalo na kung ikaw ay nagsisimula pa lamang sa pagpapalaki ng katawan. Kaya sa iyong back program, maaari mong isabay dito ang biceps o maging ang shoulder. Ay pwede rin dahil konektado din ang ating balikat sa mga back workout. Paalala lang, kapag isinama nyo na sa chest ang shoulder, hindi na dapat isama ito sa back program dahil malamang na ma-overtrain ang shoulder nyo yan. Kaya kung ang program mo ay chest, triceps at shoulder, sa back, biceps at traps na lamang ang magkakasama. Pagdating sa legs, kadalasan o ang pinakamagandang kombinasyon dito ay ang calves at abs. Pero ang abs ay kahit saan ay pwede mong isama, sa chest o kahit sa back. Paalala muli mga kaprakti, tiyakin na sa bawat muscle group
ay matrain mo ito ng 2 beses kada linggo nang may pagitan ng 3 hanggang 4 na araw bago ito uliting i-workout. Tandaan din na ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang dahil kailangan nyo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless. Good enough now, should I get more loud? Till you hear the fucking sound, oh no, I'm losing my shit again, having a fit again, man.